So hi guys, welcome back. So this reading is about Tatay Digong and the question many people are asking ngayon. So makakauwi nga ba siya sa 2026? So uh, this is a tarot reading for guidance and insights only. So hindi to factual claim o kumbaga legal conclusion. So, take this as a spiritual perspective lamang, no? So, we will see it here kung ano ang update, makakauwi ba nga ba si kaibigan. So, let's see here. So, medyo mabigat yung energy, no? So, sige lang, titingnan natin. Ipinapakita ng card na ito na may malinaw na desire at intention na umusad o makabalik, no? Pero hindi dire-diretso ang galaw. Parang may gustong mangyari, pero may humihila pabalik. So, hindi ibig sabihin na imposible, pero may resistance, no? May external forces na pumipigil sa bilis ng proseso sa pag-uwi ni Tatay Digong. So, here, malakas ang legal energy dito. Ibig sabihin, ang magiging basehan ng desisyon ay ang batas, dokumento at proseso. Hindi yung, hindi yung emosyon o simpatya. Kahit may pressure mula sa iba't ibang panig, nangingibabaw ang legal framework. So, the card shows na hindi shortcut ang mangyayari. No, medyo mahaba talaga ang proseso sa pag-uwi ni Tatay Digong. And makikita dito ang bigat ng sitwasyon. So, pagod na ang energy, ang enerhiya, hindi lang physically kundi politically at mentally. So, maraming responsibility, maraming iniisip at ramdam ang pressure ng buong sitwasyon. Ito ang card ng burden na matagal ng pasan. So, the family of Tatay Digong is still suffering. So, hindi basta-basta yung nangyayari sa kanila. So, yun. So, ang bigat, no? Oh. There is isolation at tahimik na pagdedesisyon. Hindi lahat ng kilos ay public. So, maraming nangyayari behind the scenes. May pagsusuri, may pagninilay, at may maingat na pagpaplano, no? So, ipinapakita rin ito na hindi minamadali ang anumang hakbang. So, they really think wisely and clever pagdating dito. So, may mga bagay na hindi niyo nakikita or hindi natin alam through social media or publicly. And hindi siya totally iniwan o nawalan ng suporta, ha? May tulong pa rin, pero hindi lantaran. So, tahimik ang suporta at hindi ipinapakita sa publiko. Ipinapakita rin ito na hindi ganap ang kawalan. So, may safety net pa rin na umiiral. Okay. Ito ang card ng mga decision makers. May mga taong may kapangyarihan at otoridad na nagdesisyon based sa logic, rules at strategy. So, hindi emotional ang approach. So, mahalaga ang tamang salita, tamang timing at tamang proseso. So, tanong, 'di ba? Makakauwi nga ba sa 2026? So, ito yung sagot. So, ito ang pinapakita na pinaka-importanteng card sa tanong. No, so may movement away from conflict. Ipinapakita nito ang paglipat mula sa komplikadong sitwasyon patungo sa mas kalmadong estado. So, hindi ito biglaan at hindi din dramatic. Pero may transition na malinaw. May takot, may pagdududa at maraming hindi pa malinaw. So, may mga impormasyon na hindi pa buo o hindi pa lumalabas. So, ipinapakita rin ito ang public confusion at speculation, no? So, kailangan munang luminaw ang lahat bago tuluyang gumalaw. So, there should be something, clarity din na mangyayari, no? And
Yes, temperance. This card speaks of compromise at negotiation. So, hindi extreme ang magiging resulta. Kung may pag-uwi man, no, may kondisyon. So, may adjustments and may balanse sa pag magkabilang panig, no? So, hindi ito win-loss situation kundi controlled outcome ang mangyayari. Okay. Dito, no, nakikita ko rin na may step by step na progreso. So, maliit muna ang developments, no? Hindi agad headline level. So, ipinapakita nito na may preparatory phase bago ang anumang major announcement. Yes. And may malaking turning point sa loob ng 2026, no? So, ang sitwasyon ay hindi siya stagnant. So, may pagbabago sa direksyon na maaaring hindi inaasahan ng karamihan. So, timing ang susi dito. So, this is a final decision energy. So, may ruling, may announcement o official statement na magbibigay linaw sa publiko. So, ito ang card ng accountability at closure sa isang phase. No? So, may isa pa public din yung katotohanan. And the world, naka-reverse yung card natin eh. So, hindi pa full closure. So, kahit may movement o pagbabago ng status, may mga kondisyon pa rin naka-attach. So, ibig sabihin, may resolution pero hindi absolute. Hindi absolute, no? So, may natitirang responsibility or unfinished chapter pa rin as of now. So, guys, no? So, based sa cards, no? Ang pag-uwi ni Tatay Digong sa 2026 ay hindi sarado ang posibilidad. But, hindi rin siya simple. So, may proseso, may delay, at may mga kondisyon na kailangang sundin. So, hindi ito biglaan, pero hindi rin imposible. No? So, kumbaga, ang keyword ng reading na ito ay there is something legal process, negotiation, at timing. If nag-resonate ang reading na ito, you already know what to do, guys. So, see you on our next update. So, ingat kayo. Bye-bye.